For today's video mga ka-olives ay nagluto naman nga ni ako nitong minudo, maha blanca at gumawa na nga din pala ako ng salata at saka lemon juice. Maaga pa nga lang ay pumunta na kami housemate dito sa Kubo para nga makapagsimula na kami agad. Pag pumapunta kasi kami dito ng alas 9 ay natatapos kami ng alauna. Kaya ayan tuloy, minsan talaga nalilipasan din kami ng gutom. Pagkarating nga namin dito mga ka-olives ay eto nga, nagsimula na nga agad ako dito hugasan itong karne. Tinimplahan ko na nga din ito ng toyo at saka ng lemon juice. Nagdagdag pa nga din pala ako dyan ng tomato paste. Pag-ahaluin nga lang natin to pagkatapos ay mamassage lang natin saglit. And then, imarinate lang natin to ng mga 2 oras. At habang nga minamarinate pa natin yung karne, gagawa naman ako dito ng maha blanca. 3 cup nga lang yung nilagay kong gata dito. Pagkatapos nilagyan ko na nga din to ng corn kernel. Susundan ko pa nga ito ng condensed milk. Pagkatapos naglagay pa nga ako dito ng asukal. Pag-ahaluin ko nga lang to. Pagkatapos ay ilalagay na natin to sa apoy. Ituloy nga natin yung paghahalo nito mga ka-olives hanggang nga sa kumulo. At pagka kumulo na nga siya, ay pwede na natin itimpla itong cornstarch. Pagkatapos itong evaporated milk. Kumuha nga ako ng another bowl. Pagkatapos dito natin ititimpla yung cornstarch na 200 grams pagkatapos isang lata na evaporated milk. Pag-ahaluin nga lang natin to hanggang sa matunaw yung cornstarch. Pagkatapos pwede na natin ilagay dito sa pinakuluan nating gata kanina. Mekos nga lang natin yan na mabilisan mga ka-olives para nga hindi siya mamuumuo. Pag medyo wala na siyang liquid ay pwede na natin ilagay itong Nestle cream. Ang purpose nga nito mga ka-olives ay para nga maging creamy itong ating maha at para hindi siya tumigas. Pagkatapos nga ilalagay na agad natin to sa lagayan. So meron ako ditong transparent lang na available, so dito lang muna natin to ilalagay. At habang nga hinihintay ko to na lumamig, naglagay pa nga ako dito sa ibabaw ng Eden cheese. At pagkatapos ay gagawa naman ako dito ng salata. Lugasan ko na nga muna itong mga gagamitin. Pagkatapos nga ay gagayatin naman natin to isa-isa. Actually, ginawa ko na nga ito nung isang araw pa. Kaso nga wala nga lang yung bell pepper. Nag-request kasi itong mother ko na kung pwede ay lagyan ko daw ng bell pepper para daw mas lalong sumarap. Kaya panigurado mga ka-olives, mas lalong magiging healthy itong ating salata. At ngayon nga ay 2 piraso na yung gagamitin kong apple dahil nung nakaraan ay nabitin nga sila. Buti na lang talaga naisip ko itong mga ka-olives na gawin kasi nga naging paborito na rin to ng mga bata. Ay kahit hindi na sila kumakain ng mga chichirya ngayon, eto na lang yung kakainin nila, ay talaga namang napaka-healthy. Pati na nga itong nanay ko ay talaga naman pag nagluluto kami sa bahay ay nagre-request talaga sila na gumawa ako neto. Pero para sa akin mga ka-olives ay hindi ito healthy. Paano ba naman mas lalo ako napaparami ng kain? At tapos ko na nga gayatin lahat at eto nga isusunod naman natin itimpla dito yung kanyang pinaka-sauce. Nagamit nga lang ako dyan ng 2 sachet na mayonnaise. Isunod ko na nga din dyan yung paminta, lemon juice at saka kaunting salt. Mekos nga lang natin to hanggang sa makombine yung mga ingredients. At pagkatapos ay ihalo na agad natin dito sa ating salata. Mekos nga lang natin to hanggang sa ma-absorb na nitong ating mga prutas, itong sauce na ginawa natin. At sunod ko naman gagawin dito ay itong ating lemon juice or calamansi juice. Pinigaan ko na nga itong 20 piraso na calamansi juice. Pagkatapos nga ay nag-ready na nga ako dito ng malamig na tubig dito sa pitchin. Ilalagay na nga natin yung calamansi pagkatapos yung tinunaw kong sugar sa mainit na tubig. Maghahaluin nga lang saglit pagkatapos ay palalamigin naman natin to sa ref. At ang susunod nga natin gagawin ay magluluto na tayo ng menudo. Nagpainit na nga agad ako dyan ng cooking oil. Pagkatapos ay imekos na natin tong patatas. 3 minutes ko nga lang lulutuin dito pagkatapos ay hahanguin na agad. Isunod ko na nga din dito yung carrots. Same nga lang to dahil piprituhin lang din natin to ng 3 minutes. Pagkatapos nga ay hahanguin din natin agad. At pag nahango na lahat, isunod na agad natin dito yung bell pepper. At dahil medyo manipis to, hahanguin din natin to agad. Hindi natin hihintayin ng 3 minutes. Pagkatapos ay isunod na rin natin itong hotdog. Piprito nga lang natin to ng mga 8 minutes dito. Hindi naman kailangan pritong-prito dahil lulutuin pa naman natin to mamaya. Pagkatapos natin iprito itong hotdog, magigisa naman ako dito ng garlic. Mekos lang natin hanggang sa mag-golden brown. Pagkatapos isunod na natin yung onion. At ganun nga din ang gagawin natin dito. Hihintayin din natin na mag-golden brown. Pagkatapos ilalagay na natin yung atay. Halu-haluin nga lang natin to. Then isunod na natin itong karneng baboy na minarinate natin kanina. Hahaluin ko nga lang to ng mabuti. Then takpan muna natin. Then hayaan natin kumulo. At pagkakulo na ay pwede na natin ilagay itong liver spread. Sinunod ko na nga rin dito nilagay itong green peas. Lalagyan nga din natin to ng ketchup at saka tomato paste pa isa. Ay yung nailagay na nga nating tomato paste ay 2 sachet. Naglagay na nga din ako ng kaunting paminta, kaunting salt. Pagkatapos ay imimix lang natin to ng maayos. Mekos lang natin to hanggang sa matunaw yung liver spread na nilagay natin. Pagkatapos pwede na natin ilagay itong hotdog at iba pang mga gulay. Magdadagdag pa nga ako dito ng 2 kutsarang asukal. Bali nga ang gagawin natin dito ay mix lang natin to ng dahan-dahan para hindi naman madurog yung mga gulay na nilagay natin. At syempre, para mas lalong sumarap ang ating menudo, maglalagay pa tayo dito ng kaunting cheese. Abay, hindi pa nga tapos itong mga ka-olives pero talagang natatakam na ako. After nga mga ilang minuto ay naluto na nga din itong ating menudo. At ngayon nga ay ipi-plating naman natin to.
At eto na nga yung kanyang naging itsura mga ka-olives. Talaga namang napakasarap at nakakatakam. Nag-serve na nga rin ako sa lamesa dyan mga ka-olives dahil itong mga bata nga ay kanina pa nag-aantay. Bay nauna pa nga magutom kaysa sa akin itong mga bata. Eto na nga, nagsilabasan na nga yung mga tao sa bahay at nagsimula na nga kaming kumain. Mas masarap talaga kumain pag marami kayong kumakain sa lamesa mga ka-olives dahil siguradong gaganahan kayo. Panginaantay nyo mga ka-olives, tara kumuha na kayo ng kanin at tara sabayan nyo kami. First time ko lang magluto nito mga ka-olives pero masasabi ko talagang napaka-perfect na minudo na to. Tamang-tama nga lang yung kanyang timpla, hindi siya masyadong maalat at talagang balance lang. Ito nga yung gusto ko sa minudo, yung hindi masyadong overcook yung kanyang mga gulay. At mas lalo pang pinasarap dahil meron tayong calamansi juice. Of course, meron tayong salata na nagpapa-healthy sa ating katawan. Paano ba yung mga ka-olives? Hanggang dito na lang. Bye!